2026 na. Happy New Year sa ating lahat. Sana ngayong taon na to, 2026, magkaroon ng malaking pagbabago dito sa ating bansa sa Pilipinas. Yung pagbabago na makakabuti sa buhay nating lahat ng mga Pilipino. Yung aasenso tayo lahat, mababawasan ang nakawan sa gobyerno, lahat ng mga tao nagkasala, mananagot sa batas. Unang-una, itong si Sara Duterte, sana ma-impeach na to by February, magkaroon ng trial sa Senado at perpetually ma-disqualify na siya from running in any public office. Kahit isang Duterte lang ang may posisyon sa gobyerno natin, hindi tatahimik ang bansang Pilipinas dahil itong pamilya na to at kasama ni mga alipores nila, mga DDS, puro salot sa bayan, puro salot sa bayan. Kaya dapat tanggal na sila sa posisyon at nang tumahimik na yung bansa at nang si PBBM makapag-focus ng walang distractions galing sa mga puwersa na to nang ang bansa natin umunlad na, umusad na. Sana itong mga senador na sila Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Joel Villanueva makulong na ng tuluyan dahil sa pagkakasangkot nila sa flood control. Sana itong si Bato de la Rosa, si Bongo, tuluyan ng arestuhin at dalhin sa ICC para samahan yung amo nila na si Digong. Sana itong si Nancy Binay, si Grace Poe, si Sani Angara, si Bersamin at lahat ng mga iba pang cabinet secretaries na binabanggit ang pangalan tungkol sa issue ng flood control at insertions dyan sa budget ng 2025, maimbestigahan din nang malaman natin kung may katotohanan ba yung sinasabi ni Bernardo, ni Alcantara at ng mga iba pang testigo na sila ay kumukuha din ng pera sa mga insertions na ginagawa nila, lalo na dyan sa issue ng flood control na yan. Sana etong mga congressman na kamukha ni Barsaga at ni Leviste, parang magkamukha ng takbo ng utak itong dalawa na to, mga batang congressman. Magsipagbago na habang may oras pa. Dahil pag ito nakikita natin, di ba ang sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Tapos ito yung mga susunod natin leader, si Leviste at si Barsaga. Nakakatakot ang kinabukasan ng Pilipinas. At sana dumami pa ng marami ang mga Vico Soto sa gitna ng ating lipunan. Dumami pa sila para sila mga gremlin na dumami sa lahat ng sulok ng bansa ng Pilipinas. Para yung bansa natin magkaroon na ng katinoan. Para yung bansa natin mabawasan na lahat ng mandarambong, lahat ng kawatan, lahat ng magnanakaw. Para umunlad na tayo. Kapag yung mga leaders natin matitino, kapag yung mga leaders natin mabubuti ang hangarin, kapag yung mga leaders natin may malasakit sa mga tao, ang nananalo yung publiko, tayong lahat ng mga mamamayan, mahirap ka man, mayaman ka man, o nasa gitna ka man, tayo lahat yung nananalo kapag ang mga leaders na pinipili natin matitino. O yan ang ating mga wishes ngayong 2026 na sana sa gabay ng Panginoon at sa pagpapala niya matupad lahat. Agree po ako dun sa sinabi ni Sir Third View. Si Sir Third View po ito, famous po siya na politik-talker sa TikTok. Agree po ako dun sa sinabi niya na hindi po matatahimik ang Pilipinas hanggat hindi po tumitigil or hanggat nandyan po yung mga Duterte at yung mga DDS, hanggat hindi sila tumitigil lang kapuputak nila sa araw-araw po dito sa bansa natin. Na imbis na uusad po tayo at magiging progresibo, wala po silang ginagawa kundi hatakin po tayo pare-pareho pababa. Ang gobyerno, ang mga pinuno, na ginagawa lang naman nila dahil pabor sa kanila at sa kanilang mga sinusuportahan. Sa totoo lang, nagrarally yung mga yan, yung mga DDS na yan, na kesyo or anti-corruption kuno daw sila, pero ang totoo, gusto lang nilang i-install si Sara Duterte. Bias ang kanilang panawagan pagdating sa paglaban sa korupsyon. Hindi nila nakikita yung mga dumi, yung mga katiwaliang kinasasangkutan ng kanilang mga
ina-idolize, mga kababayan. Kung matatandaan nyo, simula po nung nanalo si PBBM bilang presidente, si Duterte po, yung kampo niya at yung mga DDS, hindi na po tinantanan si PBBM. Inaraw-araw, halos araw-araw silang nagmamaisog rally noon. At kung ano-anong masasakit at offensive na salita ang binato sa Pangulo. Yung mga salitang bangag, pulboronic, adik, at kung ano-ano pa. Inaraw-araw nila. Si Duterte, nag-step down na siya. Hindi siya nagbigay ng respeto at nagpaubaya sa bagong Pangulo. Unlike kay Pinoy Aquino, after niyang bumaba sa pwesto, tumahimik. Pinabayaan niyang magtrabaho si Duterte. Kapag pinatawag sa mga hearing si Pinoy Aquino, uma-attend, sumasagot. Si Duterte, nagpaparally, kung ano-anong prayer rally kuno, kung ano-anong rally for hope kuno, maisog rally ang ginawa nila. And every time naman na magsasalita sila sa stage, puro masasakit na salita ang binabato nila sa Pangulo, kay PBBM. Tapos tatawagin nilang prayer rally. So, yung observation ko po, kagaya ni Sir Terview, si Duterte po, hindi po niya natanggap na hindi na siya ang Pangulo, na hindi na siya ang pinupukosan ng mga Pilipino ngayon, na may bago ng Pangulo. Yun po yung nakita ko sa kanyang karakter at observation ko po sa kanya, sa ugali niya. Na para bang, after niyang bumaba sa pagkapangulo, feeling niya, siya pa rin dapat ang pinakikinggan. Siya pa rin dapat ang sinusunod. Siya pa rin ang dapat na bida. Yun po yung nakita ko eh. Pasensyahan tayo pero yun po yung naobserbahan ko. Na sabi ko, teka lang, may bago ng Pangulo. Bakit ikaw pa rin ang gusto mo na tila masusunod? At tila gusto mo na mag-submit sa'yo si PBBM at ikaw ang pakinggan niya at sundin niya? Na tila ba tinatanggalan ng karapatan yung mama, si PBBM na magdesisyon para sa bansa? Considering na siya na yung bagong Pangulo ha. Ang dami nilang binato, ang dami nilang sinisilip, ang dami nilang pinupuna. Pero wala naman silang suggestion para matulungan ang Pangulo. Ako po, alam niyo naman kung sino binoto ko. Si Mayor Leni Robredo po ang binoto ko. Pero nung natalo po kami, tinanggap ko po na ang presidente ko ay si PBBM. Dahil siya yung nanalo eh. Siya yung presidente ng Pilipinas at Pilipino ako. Sa Pilipinas ako nakatira. Sino presidente ko? Si PBBM. Kasi siya po yung nanalo. Hindi ko naman po itinatago na ayun pa nga yung pangalan ng channel ko, Kakampink. Alam niyo po lahat yan na si Mayor Leni Robredo ang binoto ko. Pero, nung nanalo po si PBBM bilang presidente, siya na po yung presidente ko. Dahil siya yung nanalo eh. Kaya nga, hindi ko maintindihan itong mga DDS na ito. Sila yung nanalo eh. Bakit hindi nila matanggap yung pagkapanalo nila? Bakit sila itong maraming ingay at maraming pambabastos na ginagawa sa bagong Pangulo? Tatlong taon na lang natitirang panahon kay PBBM, di pa rin sila tumitigil. Imbes na makipagtulungan, tumulong, para magkaroon po ng pag-usad ng bansa natin. Hindi sila talaga titigil hanggat hindi nila napapatalsik si PBBM at na-install si Sara bilang bagong Pangulo. Yun po yung nakikita ko sa kanila, mga kababayan. Hindi sila tumitigil. Kaya nga, sabi ko, agree ako sa sinabi ni Sir Terview na talaga namang hanggat na andyan ang mga Duterte, ang mga DDS, hindi po tayo magkakasundo-sundo at hindi tayo magkakaroon ng kaayusan, mga kababayan. Yun po yung observation namin. So talagang kami mga vloggers, ito na lang po yung ambag namin eh. Hanggat may DDS vloggers at DDS propagandists na andito din kami, lalabang kami, tatapatan namin yung mga yan, itaga nyo sa bato, hindi po kami magpapatalo sa mga yan. Dahil nakakapagod na po yung gulo, yung watak-watak ng mga Pilipino, watak-watak na Pilipinas. Gusto pa nilang ihiwalay ang Mindanao. Tama ba yun? Nakakapagod na po yun. Nag-away-away tayo ng panahon ni Duterte. Ngayon, pagtulong-tulungan po natin na magkaisa tayo at magkasundo para po sa Pilipinas. Hindi po para sa kung sinong politiko or kung sinong partido. Para po sa Pilipinas, sa mga Pilipino, mga kababayan. Hayaan natin yung mga nananalong presidente na magtrabaho at mag-iwan ng kanilang tatak or marka or legasiya. Huwag puro paninira at pangungutya at pagbato na masasakit na salita. Pwede namang pumuna, pwedeng bumatikos. Pero yung sa tamang paraan. Kung kailangan yung maghain ng reklamo or kaso, pwede nyo naman gawin yan eh. Walang pumipigil. Pero kung puro intriga, pambabastos, iinsulto, at pagkakalat ng kasinungalingan at fake news ang paraan nyo, ay hindi po kami papayag dyan. Dahil umay na kami dyan at sawan-sawa na kami dyan noong nakarang administrasyon. Diyan tayo nagkawatak-watak, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na bumalik tayo sa ganong madumi at masamang sistema ng ating bansa, mga kababayan.
iusad po natin ang Pilipinas. Maraming pong salamat sa panonood.